Okay, the book of Joshua, chapter 3. Tayo po ay magpasimula sa talatang 14. Sa pangunguna ng mga saserdote may dala ng kaban ng tipan, umalis ng kapamento ang bayang Israel upang tumawid sa ilog. Malaki ang tubig ng Jordan sa panahon ng taghani. Nang sumapit sa ilog Jordan, ang mga saserdoteng may dala ng kaban ng tipan. Tumigil ang agos sa hulo, at ang tubig ay natipon sa tapat ng bayan ng Adam, lungsod na nasa tabi ng Sartan, samantalang ang agos na pababa sa dagat na patay sa Araba ay nagpatuloy hanggang natuyo ang ilog. At nakatawid ang buong Israel. Malapit sa Jericho ang kanilang tinawiran. Nanatili sa gitna ng natuyong ilog ang mga saserdoteng may dala ng kaban ng tipan, samantalang tumatawid sa ibayong ang buong bayan, tuyo ang nilalakaran nila. So, sana po sa puntong ito ay hindi ko po alam kung ilang number ng tapes ang ating pag-aaral sa paksang ito. Gayunpaman, kung kayo po ay interesado sa pag-aaral about the kingdom instruction na ating masusumpungan sa aklat nito, kayo po ay makipag-ugnayan sa ating pong mga kapatid. O ang sinari po dito sa puntong ito na kayo po kasama namin na nag-aaral, na ang bansang Israel, sila po ay lumabas sa bansang Egypto at patungo na sa lupang pangako. Sila ngayon ay nasa tabi ng pangpang ng ilog Jordan. Gaya ng ating napag-aralan, ang paglalakbay ng bansang Israel mula sa Egypto hanggang sa lupang pangako ay lumalarawan, kumakatawan sa katubusan ng Kristiyanong kaligtasan. Ito ay may kinalaman sa ating buhay Kristiyanong sa kasalukuyan, kaya ang ating pong kaligtasan hindi po open-ended, okay? Parang ito'y nagpasimula tapos may katapusan. No, ito po'y patuloy. Ito po'y patuloy na programa ng Diyos sa atin. Kaya napakarami pong mga times sa Bible ng ating kaligtasan na hindi po nagtapos nung tayo lumab dito sa harapan, nagpahayag ng pananampalataya. Alam natin, iyon ay palang commencement, iyon lang ay pasimula ng ating kaligtasan. So, ang mga bagay na nangyari sa bansang Israel ay merong relasyon sa ating araw-araw na buhay hanggang ating matapos at maangkin ang ating lupang pangako. At ngayon ang bansang Israel ay nasa tabi ng ilog Jordan, handa ng tawirin ang ilog na ito na gumawa ng madakilang himala ang Diyos. So sinasabi po sa verse 14 ng ating pinag-aaralan, okay, wag po natin alisin ang ating mga Bible dyan. Chapter 3, verse 14. Sa pangunguna ng mga saserdote may dala ng kaban ng tipan, umalis ng kampamento ang bayang Israel upang tumawid sa ilog. Ano po ang sinisignify o nire-represent ng Jordan River sa ating pong pag-aaral? What does it represent, the Jordan River sa ating pong pag-aaral? Kung Egypt, it represent the world, tayo nakalampas na sa sanglibutan, at ang the Red Sea, it symbolize what? Our baptism, sa kamatayan ng ating Panginoon, at sila naglibot sa wilderness, at tayo ngayon sa kasalukuyang naglilibot sa ating mga ilang. Ngayon, it is time sa ating kapanahunan na marami sa mga pinili ng Diyos ay nasa tabi na ng ilog Jordan. What does it represent now in our walk with the Lord? Death to self, hindi ba? Jordan River represent ang kamatayan sa ating mga sariling kaparaanan, self-centeredness, and self-seeking. So, sinasabi po sa verse 14, sa pangunguna ng mga saserdoteng may dala ng kaban ng tipan na kumakatawan sa presensya ng Diyos, umalis ang kapamento, ang bayang Israel, upang tumawid na sa ilog. So dito po ating mapapansin, listen to me, ating mapapansin sa verse 14, na ang Christian life is not static. Okay? Ang ating buhay Kristiyano ay hindi po tumitigil sa pagsulong. Nandiyan ba kayo? Our Christian life is not static.
Hindi po ito binubuo lamang ng pagsang-ayon o pag-assent ng mga grupo ng mga theological statements. Okay, gaya po kasi, minsan paniwala po ng maraming mga Kristiyano, basta lumapit ka dito sa harapan, nagtaas ka ng kamay, pagkatapos nag-aaral ka sa Bible school, pagkatapos naniwala ka sa mga great doctrines, na the virgin birth, etc., etc., you are a Christian. At pagkatapos yun na ang pagiging Kristiyano natin. No! Ang buhay Kristiyano hindi po static, ito po ay patuloy. Hindi ka tumitigil. Patuloy kang sumusulong. Sa aking paniwala, mga kapatid natin nakaranas ngayon at nasa lanta ng ganitong kalamidad, ang kanilang karanasan, ang pagliligtas ng Diyos sa kanilang mga buhay, ari-ari na nawala. Sa aking paniwala, ito ang panahon na ang Diyos ay kumikilos sa kanila. Ito ang panahon na nais ng Diyos na sila'y sumulong sa kanilang pananampalataya, sa pakakilala, sa kapangyarihan at biyaya ng ating Panginoong Diyos. Ang buhay Kristiyano, hindi po ito isang pagtigil. Hindi ito isang karanasan, kundi ito isang araw-araw na paglapit, pagkilos mula sa ating pakikipag-isa kay Satanas tungo sa ating pakikipag-isa sa ating Mesyas na ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang Kristiyanong buhay, ang ating Kristiyanong buhay. Ang buhay ng isang Kristiyano ay patuloy dapat, araw-araw, siya po'y kumikilos, lumalapit mula sa kanyang pakikipag-isa kay Satanas tungo sa kanyang pakikipag-isa sa Mesyas. Every true saint continually is experiencing change in his personality. Ito po ang tunay na banal at binanal. Kung ito inyong naranasan, kailangan araw-araw, tuloy-tuloy, inyong naranasan ang pagbabago sa inyong personalidad habang ang banal na Espiritu Santo ay kinokonverte siya sa wangis ng ating Panginoong Jesucristo at dinadala siya sa ganap na pakikipag-isa. Yan. Perfect union with Messiah and perfect reconciliation with Messiah. Ito dapat ang ating naranasan. Ganap na pakikipag-isa. Sabat maraming mga Kristiyano, kahit mga pastor, we're married with too many things. Tayo nakakasal. Sa ating hanap buhay, sa ating ministry, sa ating mga anak, sa ating mga church, sa ating mga bahay, sa ating garden, nakakasal tayo sa maraming mga bagay. Subalit ang isang tunay na banal, araw-araw kanyang raranasan ang mga bagay nito. Siya lumalago sa wangis ng Panginoon at dinadala siya sa ganap na pakikipag-isa at ganap na pakikipagkasundo. Perfect reconciliation. Sabat marami sa ating personalidad ay mga, aking masasabi, makademonyo, makahayop. Kailangan araw-araw yan iyan ay nakakasundo natin sa harapan ng Diyos. Kaya sinasabi po, the people removed from their tents. Yan po sinabi kanina nating binasa. Umalis ang bayan sa kanilang mga tolda. There was going forward. Kaya nandito po, nag-alis ng tolda, handa ng sumulong. Kaya there was a period of instruction. There was a period of preparation. Merong panahon ng paghahanda, panahon ng pagtuturo ng ginagawa ng Diyos. In the wilderness, they have learned to obey God. But sa puntong ito, after the period of instruction and preparation, then, dapat kasunod noon ay mga gawa. It was followed by action. Hindi sapat na tayo turuan, kailangan kasunod niyan ay tayo gumawa, kumilos. A genuine disciple of the Lord lives in a tent, so to speak. Ang santunay na alagad ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo, siya'y namumuhay, so to speak, gaya ng isang tolda. Okay? Siya'y handang kumilos, magbalot. Hindi siya bahagi ng sistema ng sanglibutan na ito. At hindi siya at home sa mundong ito. Siya'y handa na magbalot at sumulong sa oras na siya'y sabihan, let's go! Handa siya. Wala siyang pasubali sa mga bagay na kanyang iiwan. Binibisita sa kasalukuyan ng Panginoon ng Jesus ang kanyang bayan. Binibisita.
Kaya ang mga kabataan, binibisita kayo ng Diyos. Ang iglesia ito, binibisita ng Diyos. Ang santuario natin, binibisita ng Diyos. You will know later. It is a time. It is the time now. God is visiting His churches. Some of whom are new Christians and some who are more experienced saints. Lahat, mga bagong Kristiyano at may karanasan ng mga Kristiyano, sila ay binibisita ng Panginoon. Ano ginagawa ng Panginoon? Giving them hunger and thirst for righteousness. Ito ang kanilang nilalagay sa kanilang mga puso. Binibigyan sila ng kahuhawan, gutom sa kanyang katuwiran. At sinasabi ng salita ng Diyos, blessed are they who hunger and thirst for righteousness. At ang pangako, they shall be what? Be filled. Sila ay mapupuspos. They shall obtain that increased presence and knowledge of Messiah Jesus, na siya naman tunay na kanilang kinagugutuman. Ito ang gagawin ng Diyos. They shall obtain, kanilang matatamo ang paglaki, pagdami ng presensya at kaalaman ng Mesiyas. Kaya itong ginagawa ng Diyos atin sa kasalukuyan. Kung kusang loob nilang iwanan yung mga bagay na pamilyar sa kanila at magkunyaging sumulong doon sa malapit na paglakad kay Kristo. Kaya some believers reap Messiah 30-fold, hindi ba? Ang ilang mga mananampalataya, kanilang inaani ang Panginoong Yesus na titag 30 bahagi. Some believers reap Messiah Jesus na 60-fold. Some believers reap Messiah 100-fold. Ang ilang pong mananampalataya, ito kanilang inaani sa Mesiyas. Titig lang 30, 60 bahagi at 100 na bahagi. Kapag ang isang tao, maging lalaki o babae na tumanggap sa Mesiyas, okay? Ang nangyayari po, gaya po na aming props ngayon, kanina, for the sake po ng ating mga bagong mga kapatid, kapag ang isang lalaki o babae, binata o dalaga, ay tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, binuksan niya ang kanyang puso. Okay? Ang mangyayari, gaya po, sinasabi ng Biblia, ang ating puso ay parang mga lupa. Halimbawa, ito ang banal na buto. Okay, itong banal na buto ng Panginoon, yan kapag binuksan natin ang ating mga puso sa Kanya, ito po ay tatanim sa atin. Ayan. Ang lupa ay kumakatawan sa puso natin. Kapag kayo sa oras na ito, at marami sa atin, ginawa ang bagay na ito, na inahayaan natin, ang butong yan, ay matanim sa inyong mga puso. Ang nangyari po sa atin, a new life, okay? A new life ang nagpasok sa inyo, gaya ng butong ito. Ang buto ng, this is the living seed, na mula sa Diyos, na marami sa kasalukuyan nakatanim sa inyong mga puso. Iba yung maliwanag. So, yon ang bagong buhay. Ilang bahagi mismo ng Diyos ang natanim sa puso natin. Kaya sinasabi sa Ephesians, an earnest of His Spirit, isang bahagi ng kanyang puso, bahagi ng Diyos ang natanim sa inyo. Kapag sinabing bahagi, hindi po buo. Maliwanag ko ba? Hindi pa buo. So, kung ang bagong buhay ay inalagaan na mabuti, ito po ay magbubunga ng bagong personalidad. Katulad po ng substance at sa wangis ng Diyos kung saan ito naggaling. Natural. Kung ano po yung buto na tinanim, ang dapat inasahan kung mangga, kailangan mangga din ang magiging puno at ang bunga nito. Kung inaalagaan ng magbuti. These are very simple illustration, subalit napakahirap para sa marami sa atin. However po, the life of God will not bring forth fruit if it is neglected by the Christian. Marami sa atin itong ginagawa. Kaya, yung bagong buhay na yan, hindi po lumalabas. Sapagkat ito po ay ating pinababayan. Sa 4 na klase pong lupa, kung saan po natanim ang salita, sinasabi po kasi sa parable of the sower, meron pong 4 na klaseng lupa na itinanim ang butong ito. Yung 3 ang hindi nagbunga po ng kaganapan. Ang pang-4 na klase pong lupa ay binubuo ng mga tao na inalaga pong mabuti ang salita na dumating sa kanila. They wait on the Lord
as He works in their hearts. Okay? Inalaga pa mabuti yung butong yun na tanim sa kanila. Naghintay sila sa Panginoon, abang ang Diyos ay kumikilos sa kanilang puso. Ito po yung ating masusupungan sa Mark chapter 4, verse 8. Ating masusupungan po ang pangapat na lupa kung saan po dumapo ang banal na butong ito na mula sa Diyos. Sinasabi po sa Mark chapter 4, verse 8. Okay, open it with me. At may binhing nalaglag sa matabang lupa. Sana po itong mga tabang lupang ito ay bahagi tayo. At ito tumutubo, lumago, at nag-uhay na mainam. May huhay na tigatag 10, tig-6 na po, tig-100 ang butil. Sinabi pa ni Jesus, ang may pandinig ay makinig. So ating mapapasin dito, merong buto na nalalaglag po sa matabang lupa. At ang butong iyon, na nalalaglag po sa matabang lupa ay nagbunga ng iba't ibang laki ng bunga. Nandiyan po kayo. Ito po ang matabang lupang ito, ang masasabi, ito po mga honest and good hearts. Itong matabang puso ito po merong matapat at merong mabuting puso. Naging matugumpay sa buhay ng pagtatyaga hanggang ang bunga na mula sa Panginoon ay magbibigay ng limitasyon sa nais gawin ng Diyos sa atin. Ang ating pananampalataya po ang siyang testimonyo ng karakter ng Diyos. Kung tayo po'y naikayat na ang Diyos ay lubos na mapagkakatiwalaan, ating pagkakatiwala ng buong buo ang ating sarili sa Kanyang kamay na gawin sa atin anuman ang Kanyang kalooban. Kung inyong kayang pagkatiwala ng ang Diyos. Subalit kung ang Diyos ay hindi nating lubos na mapagkakatiwalaan, katulad po ng minungkay ni Satanas kay Eva, kainin mo yan, ikaw magiging Diyos, hindi ka mamamatay. Hindi ba ito mungkain niya? Kaya, then, ating pag-aawakan po ang ilang bahagi ng ating personalidad. Anumang area ng ating buhay na ating ipinagkait sa Mesyas ay magresulta sa napakalaking kawalan. Ang ilan sa atin, ito po ang aking napapasin, huwag mong hipon ito, Panginoon! Sa akin ito, malaking kawalan ang ating maranasan. The place bearing the Ark of the Covenant before the people. Sinasabi po, hindi ba? Ang mga Levitang saserdote, pinapasa ng kaban ng tipan na sumisimbolo sa, presensya ng Diyos. Lumalakad sa harapan ng mga bayan. Sa nakaraan na panahon, meron pong ilan mga outstanding saints na nagpunyaging sumulong. Tungo doon sa maranasan nilang mamatay sa sarili at makarating sa buong kapuspusan ng kapahingahan ng Diyos. Meron po mga outstanding saints na ganito. Marami sa atin, we don't know the rest of God. Subalit, in short, ang rest of God ay tumitipo sa Kanaan. Tumitipo sa lahat ng plano at panukala ng Diyos na maranasan ng sang kanyang pinili. Kaya, ito po mga tao, sina Madam Guyon, si Jesse Penn Lewis, si A.B. Simpson, ang founder po ng Christian Alliance, 3 pangalan na pamilyar sa maraming dedicated believers ng Mesyas. Subalit, ngayon na, mga kaibigan at mga magulang, ngayon na ang panahon para sa lahat ng bayan ng Diyos na magpuniging sumulong sa lalong ganap na pakikipag-isa sa Mesyas. Ngayon na ang panahon, hindi na mga mga outstanding saints na ito. Ngayon na ang panahon para sa ating lahat. Those who are leading and teaching, okay, ito na po, sinasabing lalo na kami, the church must pass into the depth to self-seeking that God requires. Ang bawat sa sila nagtuturo, pinangungunan ang iglesia. Kailangan nilang maranasan una ang kamatayan sa paghanap sa sarili kapakanan na hiningi ng Diyos. Then, kapag ito yung ating naranasan, God will cause His elect to follow us. Paintulutan niya ang mga sumusunod sa atin, nakikinig sa atin, ay sumunod sa atin. We who are preaching, kami na nangangaral, and teaching
must follow Messiah in order that the saints may follow us. Kailangan kami na mismo nagtuturo sa inyo sumunod sa Mesiyas para kayo na sumusunod sa amin ay sumunod sa Mesiyas. Araw sa mga tao, hindi nila po ibibigay ang kanilang mga sariling buong-buo sa Mesiyas hanggang meron magbigay ng halimbawa sa kanila. Notice that Paul himself was a living illustration of the Word of God. Mismo si Pablo. Kanya ating masusupungan po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 2. Buksan po natin dyan ang ating mga Bible. 2 Corinthians chapter 2 verse 4. Natin mapapansin dito na mismo si Pablo is a living illustration of the Word of God. Verse 1, dahil sa abag ng Diyos, inirang niya ako para sa gawain ito, kaya naman malakas ang aking loob. Tinaligdan ko na ang mga gawain kahiyahiya at ginagawa ng palihim. Hindi ako nanliling lang at hindi ko pinipilipit ang salita ng Diyos. Sa halip, hayagan kong ipinangaral ang katotohanan at ito'y alam ng Diyos. Kaya handa akong pahatol kaninuman. Ito pong ginawa ng taong ito. Kaya marami po, religious talk can waste a great deal of time. Marami natin nadidinig sa television, sa mga pulpit. Ito yung mga religious, mga pananalita. Ito po sinasayang marami mga panahon. The world is waiting. Ang sanglibutan ay naghihintay na makakita ng mga tao na puspos ng kapangyarihan at katuwiran ng Panginoong Yesus. Then, they will believe in Messiah. Doon pa lamang sila maniniwala sa Mesiyas. Ngayon po tayo lumundag sa chapter 3 ng Joshua. Okay, meron pa akong ilang minuto. Joshua chapter 3 verse 15. Malaki ang tubig ng Jordan sa panahon ng Tag-Ani. Kaya dito po ating masasabi, gaya ng aking nasabi, na sinasabi ng mga tao sa sanglibutan na merong panahon ang ilog Jordan ay tumutuyo, pero ito pong panahon na ang ilog Jordan ay malaki ang tubig. Sapagat ito'y panahon ng Tag-Ani. Nang sumapit sa ilog ang mga saserdote na may dala ng kaban ng tipan. Listen to this. Listen. Pasanin po natin, ang mga saserdote ay kailangan tumuntong sa ilog, hindi ba? Kailangan tumuntong sa ilog. Itong panahon na yon, ang panahon na yon ay ang pangpang ng ilog na ito ay umaapaw. Listen to this. Ito po ang panahon ng pag-aani. It was harvest time sa panahon na yon, sa kanilang pagtawid. Ito ang panahon, ang ilog Jordan ay tumataas at nakakaroon ng baha. Ito ang panahon na ang ilog Jordan ay tumataas at nakakaroon ng baha. Harvesting, listen. Harvesting signifies in the scripture what? Judgment. Harvesting, ang pag-aani. Ang tinuturo nito sa atin ay paghahatol. Kaya dito, panahon ng pag-aani, ang ilog Jordan ay umaapaw, nakakaroon ng baha. Ano sinasabi ng Biblia? Judgment always begins where? With the household of God. Ang paghahatol ay nagpapasimula sa tahanan ng Diyos, sa mga taong malapit sa Panginoon. Hindi po natinig yun? Sa mga taong malapit sa Panginoon. Before Messiah judges the world for its wickedness, He shall judge those who are closest to Him. Bago atulan ng Diyos ang sanglibutan ito sa Kanya kasamaan, Kanya munang hatulan yung mga taong malapit sa Kanya. Ito po yung ating, we will notice this principle sa mga sumusunod po mga talata sa 1 Corinthians chapter 11 verse 32. Okay. Buksan po natin ang ating mga Biblia dyan. 1 Corinthians chapter 11 verse 32. Ngunit kung inahatulan tayo ng Panginoon, tingnan niyo kung sabi niya, ngunit kung tayo inahatulan tayo ng Panginoon,
tayo ay tinutuwid niya upang hindi tayo maparusang kasama ng sanglibutan. Ito ang dahilan ng kanyang pagtutuwid, para huwag tayong maparusang kasama ng sanglibutan. Sa oras tayo, listen to this, sa oras tayo ay nagpasya. Listen, sa oras tayo nagpasya, ito po'y paradox. Sa oras tayo ay nagpasyang sumulong to press forward in Messiah. Sa oras tayo nagpasya na sumulong sa buong kapuspusan na Mesiyas. Sino pong sa oras na ito na nais magpasyang sumulong sa Mesiyas, sa kapuspusan ng Mesiyas? Gusto makita niyo mga kamay? Okay. Salamat po sa mga kamay na yan. Siguro sa tagal ng panahon ng ating pag-aaral, sumusulong na kayo sa Mesiyas, sa kanyang kapuspusan. Okay? So, sa oras tayo po'y nagpasya na sumulong sa buong kapuspusan ng Mesiyas, sana mga binata, mga dalaga ay nagtaas ng kamay, Jordan comes to a flood. Ayun. Susulong na tayo, hindi ba? Katulad ng bansang Israel, tatawid na sa Ilog Jordan eh. Ano nangyayari sa Ilog Jordan? Umaapaw ang pangpang, nakakaroon ng baha. So, kapag tayo ay nagpasya na sumulong sa kapuspusan ng Mesiyas, na siya ay mag-ani tayo ng 60-fold, 100-fold ng buhay ni Kristo, ang mangyayari, ang Ilog Jordan, so to speak, ay aapaw. Ang ibig sabihin niyan ang baha ay lalaki ang tubig. Bibigyan tayo ng Diyos ng, listen to this, ng dakilang kagutuman para sa kanyang sarili. We move forward in faith, not in presumption. Tayo ay susulong sa pananampalataya, sa liwanag na binibigay ng Diyos kanyang salita, hindi sa pagpapalagay. To gain Christ ang Mesiyas. And then, ito mo mangyayari, pagkatapos nito, we are shaken. And those who are near us are shaken. Nagpasya ka na, pagkatapos aapaw ang ilog, pagkatapos mayayanig ka, at yung mga kasama mo at malapit sa iyo ay mayayanig. Because the judgment of the Lord comes upon us. Ito pong dahilan. Ang paghahatol ng Diyos ay darating sa atin. Nandiyan ba kayo? Kaya ito pong dahilan, baka nangyayari ito ngayon, ito mga bagay nito sa inyong buhay. Minsan kayong mag-asawa, naging madalas ang inyong pag-aaway, ang mga di pagkakaunawaan, o kaya mga anyang business ninyo ay pababa, nakaroon ng biglang bagyo, gaya ng nangyari sa ating mga kapatid. We don't know that, but lahat ay natatangay, lahat ay nahihipo. Hanggang matapos po ang lahat na ito, okay, we finally agree to serve God. Dati ang ating paglilingkod sa Diyos ay pansabing-sanding lamang. Pero pagkatapos tayo ay magpasya na mapuspos ng kapuspusan ng Mesiyas, nayanig tayo, hinatulan tayo ng Diyos, at tayo ay nagpasya maglingkod sa Diyos, and then, hindi pa tapos yon. Ang gagawin ng Diyos, He will start to slay us. Ganyan ginawa kay Moses, hindi ba? Naglilingkod, ginagawa ng kalooban ng Diyos ni Moses, and He wants to slay Moses. Nais niyang patayin si Moses. Yan ang kanyang ginagawa sa atin. Pinapatay niya ang ilang mga bagay sa ating mga personalidad. Bakit po? The reason, ang tanong why is this? Bakit po kailangan mga bagay na ito? The reason judgment comes upon us, ang dahil na po ang pag-aatuloy dumating sa atin, because every time we press forward in the Lord, is that we are in a process of reconciliation to God, to His person, His will, His ways, His holiness, and His righteousness. Gaya ng panalangin kanina ni Pastor William. Kaya dumarating po ang pag-aatol na ito sa atin. Sa tuwing tayo nagpapasya na sumulong, tayo po ay nasa proseso na tayo nagkakasundo sa Diyos. Yung ating pong pinag-aralan kanina. Inaatulan ng Diyos yung mga bagay na hindi karapat-dapat para po tayo pagkasundo sa Kanyang persona,
sa kanyang kalooban, sa kanyang pamamaraan, sa kanyang kabanalan, sa kanyang katuwiran. Nandiyan ba kayo? Bawat Kristiyano ay nakasundo sa Diyos sa pamagitan ng dugo ng Mesyas. Yun po ay tama. That's a legal reconciliation, okay? Ang pinagbayad sa ating pong unang tinanggap na nakasundo, lahat tayo kapag tayo tumanggap sa Mesyas, ipinagkasundo tayo ng Diyos sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Ang pinagbayad sa atin ay ang dugo ng Mesyas sa kanyang buhay. Para tayo po ay dati kaaway ng Diyos, dahil sa dugo ni Kristo, tayo pinagkasundo sa Kanya. Yun po ay legal reconciliation na ayon sa batas ng Diyos. Okay, tayo pinagkasundo. Ano pong purpose niyan? Para alagaan tayo, ingatan tayo, i-preserve tayo. Habang po ang banal na Espiritu Santo ay kumikilos, gumagawa tungo sa actual na reconciliation. Hindi po nakuha yun? Nung ba kayo tumanggap kay Kristo, kagad ba naalis yung paninigarilyo nyo? Nung ba kayo tumanggap kay Kristo, naalis ba kagad yung pagmumura nyo? Hindi. Pero, yung sinasabi ng Biblia, ang kaluluwang nagkasala ay mamamatay. Tayo po yun. Pero dahil po sa dugo, nakaroon tayo ng legal na pakikipagkasundo. Binayaran ng ating kasalanan. Ginawang pantay ang timbangan ng Diyos. At ang dugong yan ang siyang nag-aalaga, nag-iingat para yung kahatulan ng Diyos hindi kagad bumaksak sa atin. Nandiyan po kayo? Hanggang tayo po'y dinadala ng Diyos para sa aktwal na pakikipagkasundo sa ugali ng Diyos ay maging ugali natin. Yung karakter ng Diyos ay maging karakter natin. Yung substance ng Panginoon ay maging substance natin. Yung pa ba yung maliwanag? Praise God. Oh Lord. Okay, pipilitin natin matapos. So, sa bawat area po ng ating personalidad, inayos ng Diyos, ito ay ating ma-reconcile sa Kanya. Kaya ito pong gagawin natin, sinasabi po sa 1 Corinthians, 2 Corinthians chapter 6, verse 17, kung ito ay ating gagawin, sinasabi, lumabas mula sa kanila at huwag tayong magsihipon ng mga bagay na marumi. At ano pong gagawin ng Diyos? God will receive us. Kaya kung tayo po sinasabi sa 2 Corinthians 6:17, tayo lalabas sa sistema ng sanglibutan, hindi tayo magdidisco, okay? Hindi tayo gagawa ng ganito. Ginagawa ng mga regular na mga kabataan, hindi tayo magdidrugs, hindi tayo gaganito. Lalabas tayo sa sistema ng sanglibutan, huwag tayong hiipon ng marumi. Anong gagawin ng Diyos? God will receive us. Doon tayo tatanggapin ng Panginoon. Ngayon, ang paghukom ng Diyos ay malapit na dumating. Listen to this, ang paghukom ng Diyos ay malapit na dumating dahil ang lawlessness, ang lust, yung pong di pagsunod sa batas, ang pita ng laman, ay sumasagana po sa mga sentro ng sibilisasyon ng sanglibutan. Yun po ang nakikita ngayon. Bago hatulan ng Diyos ang sanglibutan, He shall purify His own people para wag po silang mapahamak kapag nagpasimula na ang Diyos na hatulan ang kasamaan ng sanglibutan ito. Nandiyan po kayo? Bago hatulan ng Diyos ang buong sanglibutan sa kanyang kasamaan, He will purify His own people. Listen to this. A few days which are remaining. Mga kabataan, listen to this. Ang konting mga araw na natitira na binibigay ng Diyos para sa atin, konting mga araw na binibigay ng Diyos para sa atin, ay isang oportunidad para lumabas, umiwalay sa sanglibutan, at magpasimulang hanapin ng Diyos. Mga kabataan dito, marami kayong panahon na hanapin ng Diyos. Huwag niyo nang ibigay ang inyong panahon sa sistema sa sanglibutan, sa inyong mga barkada na alos kayo tangay sa kanilang mga values, sa kanilang mga principles. Ito na panahon, kukunting panahon na ibinibigay sa atin at yun ay isang oportunidad para kayo lumabas. Kung ikaw ay nagpasya na magbalik sa Panginoon, okay? Expected ito. Huwag kayong magreklamo. Kapag kayo ay nagpasya na magbalik sa Panginoon, much trouble may come your way. Maraming mga kaguluhan ng darating sa inyo. Ang mga bagay nito sa una hindi mamaunawan. Yung pong aking mga nadig na mga patuto, yung mga nasalanta ng kalamidad na ito. Baka sabi niya, dumating ito sa amin, baka kasi kami nakalimot sa Diyos. Gaya po yung nakaklasiko, yung pong allegedly, okay? I don't know if he's guilty already. Nung ako dumaan sa 174 sa mga bilangguan doon, sa mga inmates, yung nag-rape ng mga bata,
Nakausap ko siya, nakaklase ko siya, nakabat, sabi niya, siya nagtatrabaho sa electric plant, at nakausap ko siya, sabi niya, nung ako'y nasa labas, ang laman ng aking puso ay pera, salapi at mga bagay sa libutan. Ngayon ako, sabi niya, ako'y nagpapasalamat sa Diyos, ako'y nakulong. I have more time with God and I have understand what God's purposes in my life. So ganito rin mga bagay, much trouble may come our way. Sa una hindi mo unawan, subalit ngayon, ito ay isang mabuting at kanasan-nasang bagay na abang ikaw ay nagpapatuloy sa Diyos. Kaya sabi po ni David asked the Lord to search and test him. Ito ba hiningi ni David? Na sa Panginoon, na sinasatin siya at subukin siya. The victorious saint welcomes the correction of the Lord. Ang sa pong mananagumpay, kanya pong tinatanggap ang pagtutuwid ng Diyos. Ang tanong, listen. Do you welcome the correction of the Lord? Do you welcome the correction of the Lord? Tinatanggap ba ng buong puso ang pagtutuwid ng Diyos? Ang mga kabataan po ngayon, hindi na. Ganyan nasabi, kapag lumalapit ang Panginoon sa inyo, at alam mo, lumalapit ang Panginoon sa inyo kapag ang iyong mga magulang ay tinutuwid kayo. Sinasabihan ka, sinasermonan ka. Ang tendency ng mga bata ngayon nagreklamo, mataas pang boses sila sa kanilang mga magulang. Do you welcome the correction of the Lord? Nandiyan ba kayo? There's so many things I want to share this afternoon or tonight or this morning. Praise God. Kaya tayo po magtatapos sa mga talatang ito. Listen to the Apostle Peter. 1 Peter po, buksan natin ang ating mga Bible. 1 Peter chapter 4, verse 16. Tignan po natin na sinabi dito ni St. Peter. Ngunit huwag ikayanin naman kung siya'y maparusan dahil sa pagiging Kristiyano, bagkus magpasalamat siya sa Diyos sapagkat taglay niya ang taguring ito. Kaya dito po ating makikita, ano man pong pagtitiis na ating nararanasan. Okay? Ano man pagtitiis na ating nararanasan, pag-uusig man, o kalamidad man, anumang pagtitiis na ating nararanasan, abang po tayo lumalakad sa Mesiyas, yun po isang okasyon para sa atin na luwalhati ng Diyos. But notice po, pansinin niyo dito, the Holy Spirit interprets our suffering. Sa verse 17, dumating na ang panahon na ang paghukom at ito'y magsisimula sa mga hinirang ng Diyos. At kung sa ating ito magsisimula, ano magiging wakas nito sa mga hindi sumusunod sa mabuting balita ng Diyos? Kaya doon po ating makikita na sa 1 Peter 17 and 18, sabi niya, and if the righteous scarcely be saved, at kung ang matuwid ay bahagya na makaliligtas, kung matuwid ay halos hindi maligtas. The Christian person who is walking in righteousness is seeking to please God in his deeds and his speech and his thinking. Yan ba ang ating naranasan? Ang isang Kristiyano na lumalakad po sa katuwiran ay naghahanap po na mabigyan ng kasiyahan ng Diyos sa kanyang mga gawa, sa kanyang pananalita, at sa kanyang pag-iisip. Ang suffering na dumarating sa kanya, particularly po ang persecution, tinutulungan siya na alisin ang kasalanan and self-seeking sa kanyang buhay at mamuhay siya sa kabanalan and obedience to God. Ang kanyang kahirapan at pagtitiis ay tinutulak siya sa Panginoon para siya po'y maligtas sa araw na ibubuhos ng Diyos ang kanyang kapuotan. Paul comforted the saints in Thessalonians concerning the persecution and tribulation. Ito po yung ating makikita sa 2 Thessalonians chapter 1, verse 5. Wala na po tayong panahon. Kaya habang po tayo sumusulong tungo sa Ilog Jordan, the Lord comes to us. Subalit siya po'y dumarating, gaya po sinasabi sa Malakay 3:2. Siya'y parang apoy na magdadalisay at parang sabon na mga tagapagputi. Okay? Habang tayo po ay sumusulong sa Ilog Jordan, dumarating po ang Panginoon sa inyong mga buhay. Ngayon siya'y dumarating, parang apoy na dumadalisay at parang sabon
ng mga tagapagpaputi. Kaya nangyayari is enthroned in our hearts as a refiner and purifier of our redemption. Siya po ay nakaluklok ngayon sa ating mga puso bilang tagadalisay at dagapino ng ating katubusan. Ang mga madla laging iiyaw sa makapangyarihang anak ni David kapag siya po ay magpapasok sa pamagitan ng pintuan ng syudad ng Diyos. Subalit kapag siya po ay nagpasok sa templo ng Diyos, kanyang tinataboy palabas ang mga money changers, hindi ba? Nung siya ay pagpasok sa syudad ng Jerusalem, winelcome siya. Subalit kapag siya ay nagpasok sa kanyang templo, kanyang tatabuyin ang mga money changers. The hearts of God's people today are full of money changers. Messiah Jesus is driving the love of money from the personality of His people. Gaya po, timbangin natin yung pong patutuan ni Sister Marsing nung karana Sunday. So, sana po sa puntong ito, may sinabi ang Diyos sa atin, umaapaw ang ilog Jordan sa inyong mga buhay. Ng aking pong dalangin, let us welcome and let us have a heart for the fire of God in our hearts. Tayo pong lahat ay manalangin.